Tala. Si Madam Brenda ay dahan-dahan lumapit sa bahay na pinasukan ni Grace. Kung totoo ang kutob niya na nandito ang kanyang apong si John, ay hindi siya aalis sa lugar na ito na hindi niya madadalang apo. Malaking kasalanang nagawa niya sa buhay ng sariling anak at apo, lalo na kay Macy. Kaya sa pagkakataong ito ay babawi si Madam Brenda sa kanyang mga nagawang kasalanan. Mabilis siyang nakatago sa mayayabong na halaman ng paligid ng bahay nang makitang lumabas ang ina ni Grace, ang kanyang kaibigan at kumare na si Mrs. Griselda Veneracion. Maya-maya lumabas din si Grace at nakikita niya ang pag-uusap ng mag-ina. Hinang-hina na si John dahil sa puyat at gutom na nararamdaman nito nang biglang bumukas ulit ang pintuan at nakikita niya ang muling pagpasok ng nagpapadukot sa kanya. "Hello, John dear? Nandito na si tita. Ang hinihintay natin." Malawak ang ngiting wika nito na parang demonya na ito sa kanyang paningin. At laking gulat ni John nang makita ang sumunod na pumasok sa loob ng kwartong kanyang kinalalagyan. Habang ang 5 kidnapper ay nakangisi lang dahil natatakam na ang mga ito sa malaking halagang ibabayad sa kanila. "O ano? Gulat ka ba sa nakikita mo, John?" Ang sabi ng bagong dating sa kanya na kilalang kilala niya. Nagpupumiglas muli si John at nanatiling hindi makapagsalita dahil sa takip na inilagay sa kanyang bibig. "Kawawang bata. Hanggang bukas na lang ang buhay mo, John. Kaya magsaya ka muna bago ka tuluyang mawala. Masyado kasi kayong hadlang sa lahat ng kaligayahan ko. Huwag ka mag-alala. Isusunod ko ang mamamihisi mo para magsama-sama kayo sa kabilang buhay." Ang sabi pa nito. "Kunin niyo ang takip sa bibig niya. Total tahimik naman ang lugar na ito at kahit magsisigaw pa ang batang iyan, walang makakarinig sa kanya dito." Utos ng may edad na babae. Kinuha naman ng isang lalaking kidnapper ang takip na puting tela sa bibig ni John. "Demonyo ka, Tita Grace!" Kaagad na sigaw ni John nang nakuha ang nakatakip sa kanyang bibig. Ang ina pala ni Grace ang nagpakidnap kay John upang tulungan ng anak na maging maligaya ang buhay nito. At ikinatuwa naman iyon ni Grace. Nag-iisang anak si Grace kaya masakit para kay Mrs. Veneracion na nasasaktan ng ganoon na lang ang anak nito. "Isusunod natin si Macy, Mommy," ani Grace. "Dahil hanggang ngayon, lumalandi pa rin siya kay Jared, Mommy. Kahit nangako niya siya sa akin at muntik pa akong lumuhod sa harap niya. Tapos yun lang pala, lumalapit pa rin siya kay Jared." Dagdag na sabi ni Grace sa ina. Sa pagmamatsyag ni Madam Brenda ay naririnig niya sunod-sunod na sigaw ng apong si John. Napaiyak si Madam Brenda. Tama talaga ang kutob niyang may kinalaman si Grace sa pagkawala at pagkakakidnap ng kanyang apo. "Diyos ko, ano itong kapahamakang ginagawa ko sa aking sariling apo? Ako ang dahilan kung bakit umating si Grace sa buhay ng aking anak at apo." Mahinang sabi ni Madam Brenda sa sarili at sising-sisi sa mga nagawang kasalanan noon. Nagmamadaling itinext ni Madam Brenda si Macy at aalis na sana siya sa lugar na iyon para magtago sa unahan habang wala pa si Macy at ang mga pulis. Nabigla na lang siyang madapa. Hindi niya pala namamalayang may nakaharang na malaking bato sa kanyang dinadaanan kaya natisod siya. "Ouch! Ang sakit!" Naisambit niya at medyo napalakas iyon sa pagkakabigkas. Kaagad siyang napatakip sa kanyang bibig dahil sa pagsasalita niya ng malakas na hindi sinasadya. Kinabahan siya at mabilis na bumangon saka nagtatakbo. Ngunit isang malakas na putok ng baril ang dumagundong sa tenga ni Madam Brenda sabay ng pagsigaw ng isang lalaking tinig. "Tigil!" Isang taong may bigote iyon na humahakbang patungo sa kanyang kinaroroonan. At kung saang kwartong inilagay si John ay doon din inilagay si Madam Brenda. Itinali at naging bihag din nila ito ni Grace. Nag-iyakan na maglolang John at Madam Brenda. "Isa kang hangal, Mama Brenda! Wala akong planong papatayin ka pero dahil sa ginawa mo at nandito ka ngayon, isasama na rin kita sa hukay." Galit na sabi ni Grace. Kinuha ni Grace ang cellphone ni Madam Brenda at nag-uumapaw ang galit ni Grace nang mabasa ang sent messages ni Madam Brenda na nagtatext pala ito kay Macy. Tinawagan agad ni Grace si Macy. "Hayop ka, Grace!" Gigil na sigaw ni Macy sa kabilang linya. "Relax, Macy. Kung gusto mo, mag-isa kang pupunta dito para iligtas ang anak mo at si Mama Brenda. Pero wag na wag ka magkakamaling magsumbong kay Jared at sa mga polis. Dahil pag nangyari iyon, sinusuguro ko sa'yo, hindi mo na makikita ang buhay ang anak mo. Kontrabida ka sa buhay ko. Kayo ng anak mong si John." Ang sabi ni Grace kay Macy sa kabilang linya.
Pinababantayan nga ni Grace sa tatlong lalaki sa di kalayuan ng bahay, bakasyon na nila, at ire-report agad ng mga ito kung sakaling may mga pulis na parating at hindi tumutupad si Macy sa usapan nila. At pag may mga pulis talagang darating ay papatayin niya agad si John. Yun ang ibinabanta niya kay Macy kaya sinusunod ni Macy ang sinasabi ni Grace na huwag ipapaalam ito sa mga pulis at kay Jared dahil delikado ang buhay ng anak niyang si John. Inihanda ni Macy ang sarili sa matinding labanan na magaganap nila ni Grace. Ililigtas niya ang anak na si John sa isang mapanganib na kinaroroonan ngayon. Malayo pa lamang sa Macy ay inihintunan niya ang kotseng dala upang hindi siya makitang dumating sa lugar kung saan dinala ni na Grace ang kanyang anak. Gigil na gigil si Macy sa galit kay Grace. Sinasakripisyo niya ang sariling kaligayahan dahil nandyan na ito sa buhay ng kanyang asawang si Jared tapos ito lang ang igaganti sa kanya. Ang ahas talaga kahit kailan ay mananatiling ahas pa rin ito kahit ilang ulit pang magpapalit ng balat. Mabilis na nakatago si Macy nang may marinig siyang nag-uusap. Hinawi niya ang mayayabong na dahon na kanyang tinaguan at nakikita niya ang tatlong lalaki na nakabantay sa daan patungo sa kinaroroonan ng bahay bakasyunan ng mga venerasyon. Kinuha ni Macy ang daladalang baril sa bag niya dahil pag kinakailangan niya talaga ay depensa niya iyon sa sarili at gagamitin kung paano maililigtas ang anak niya sa panganib. Dahan-dahan siyang naglalakad at umiiwas ng daan para hindi siya makita ng tatlong lalaki na kabantay. Grabe ang kabang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang papalapit si Macy sa nasabing bahay bakasyunan na iyon ay mas lalong kinabahan siya ng kinabahan pero kailangan maging matatag siya para sa kaligtasan ng buhay ng kanyang anak na si John. Pinatakpan ulit ni na Grace ang bibig ni na John at Madam Brenda para kung sakaling darating nga si Macy ay hindi agad ito matitrace kung saan bandang kwarto inilagay ang maglola dahil walang ingay na maririnig mula sa dalawang bihag. Bantayan niyo ang paligid ng buong bahay para hindi agad makapasok si Macy kung darating man siya ngayon. Utos ni Grace sa dalawang lalaking binayaran. Nagmamadali namang nagbabantay ang dalawang lalaki sa paligid ng bahay at sina Grace at ang mommy niya ay nagbabantay sa dalawang bihag ng mga ito. Kinakabahan ako, mommy. Sabi ni Grace sa ina. Huwag kang kabahan, anak. Tatapusin agad natin ang tatlo kapag dumating na si Macy para wala nang makakaalam pa at mananatiling sekreto ang lahat. Ang sabi ni Mrs. Veneracion sa anak. Hindi ka ba naawa sa kaibigan at kumare mo, mommy? Tanong pa ni Grace sa ina. Wala tayong magagawa, anak. Siya ang nagatid sa kanyang sarili sa kapahamakan. Kahit wala tayong plano sa kanya. Kailangan tapusin na natin siya kasama ang mag-inang Macy at John para wala na makakaalam at maging saksi. Sagot naman ni Mrs. Veneracion. Ang demonyo! Anang isip na Madam Brenda sa naririnig na pag-uusap na mag-inang ugaling demonyo pala talaga. Nakikita ni Macy ang dalawang lalaki nagbabantay sa paligid ng bahay na iyon. Nagtatago siya sa likod ng mga halaman na may isang malaking statue na nakalagay. Kailangan makahanap siya ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng bahay bakasyunan na ito. Nasulyapan ni Macy ang matigas at malaking kahoy sa gilid ng kanyang kinaroroonan. Malaking kahoy panggatong iyon at kinuha niya para gagamitin. Hindi kasi pwedeng babarilin niya ang lalaki para lang makapasok siya. Tiyak niyang maririnig iyon na lahat at pagtutulungan pa siyang barilin ng mga ito. Ang isang lalaking kidnapper ay nagtungo sa likod ng side ng bahay bakasyunan, kaya isa na lang ang nagbabantay sa harap na malapit sa kanyang kinaroroonan. Kumuha siya ng tiyempo. Kung sakaling tatalikod ito'y iuubos niyang kanyang puwersa sa pagpalo gamit ang matigas na kahoy na kanyang hinahawakan. Hindi nga nagtagal na patalikod nga ito at kahit nanginginig ang buong katawan niya ay kinaya niyang gawin ang kanyang mga pinaplano. Pinukpok nga niya ito ng malakas at napangiwi pa siya nang bumagsak ang malaking katawan ng kidnapper sa lupa. Pagkatapos niya itong pukpukin, nawalan ito ng malay kaya nagmamadali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay bakasyunan ni na Grace. Hinanda niya ang sarili kahit sobrang kinakabahan siya sa dibdib. Hinanda din niya ang baril na dala-dala. Nakita naman ng isang kidnapper na nakahandusay na sa lupa ang kasama nito nang ito'y magbalik. Kaya nagmamadali din itong pumasok ng bahay para ipaalam sa mga amo ang nangyari na may taong dumating at nakapasok na siguro ito sa loob ng bahay. Madali namang nakatago si Macy na makitang may bagong pumasok sa bahay na iyon na isang kidnapper.
Dumaan pa ito sa kanyang harapan pero hindi siya nito nakita na nandoon lang pala siya sa likod ng kortina. Ma'am Grace, Ma'am Griselda, may taong nakapasok sa loob ng bahay na ito. Alertong balita ng lalaking binayaran at sinabi din nito ang nangyari sa kasama nito. Ano? Mga tanga! Galit na singhal ni Griselda Veneracion. Inihanda agad ni na Grace at ng ina nito ang kanilang barila. Nagmamadali lumabas si Grace at naiwan ang ina na nagbabantay sa dalawang bihag. Alam ni Grace na si Macy ang dumating at wala ng iba. Tinulungan ni Grace ang isang kidnapper na halugugin ang bawat sulok ng bahay bakasyunan. Macy! Ikaw na ba yan? Magpakita ka! Huwag kang magkakamali sa ating usapan na ikaw lang ang pupunta dito para hindi ka unahin patayin ang anak mo! Sigaw ni Grace, ngunit tahimik lang ang paligid at walang tumutugon. Macy, ano ba? Magpakita ka! Sigaw ulit ni Grace. Kung hindi ka lalabas, sige, pupuntahan ko ang anak mo para tapusin ko na siya! Naiiritang dagdag na sabi ni Grace dahil nanatiling tahimik ang paligid ng bahay. Ganoon ba, Grace? Tatapusin mo ng anak ko? Anang tinig ni Macy buhat sa likuran ni Grace. Lakang gulat ni Grace nang malingunan si Macy na nakatutok na ang baril nito sa kanya. Macy! Ani Grace na hindi makapaniwalang naisahan siya ni Macy. Inuutusan kita, Grace. Ibaba mong baril mo para hindi ko tuluyang wasakin ang ulo mong napuno ng kabaliwan. Muling utos ni Macy. Walang nagawa si Grace kundi ibaba nito ang hawak na baril sa sahig. Pagkatapos nitong gawin iyon ay mabilis na hinila ni Macy si Grace para i-hostage ito. Marahas niyang hinila ang buhok nito at mahigpit iyong hinawakan habang ang baril ay laging nakatutok sa ulo ni Grace. Pagbabayaran mo ginawa mo sa anak ko, Grace! Sigaw ni Macy na diniinan pang lalo ang pagkakahawak sa buhok nito. Aray! Ano ba, Macy? Reklamo pa ni Grace. Mabilis namang pinuntahan ng isang kidnapper ang kinaroroonan nila nang marinig nitong may kaaway at kausap ang among si Grace. Natigilan pa ito nang makitang hostage na ni Macy ang among si Grace. Huwag kang magpakita ng hindi maganda para hindi ko tutuluyan itong amo mo baliw! Pagbabanta na naman ni Macy, ngunit parang hindi ito nakinig kay Macy at itinutok pa rin ito ang baril sa kanya. Ano? Ayaw mong makinig? Pag kinilabit ko na to, mag-goodbye ka na sa amo mo! Ulit ni Macy na mas tinapangan pa ang pagkakabigkas. Gago! Ibaba mo sabi! Singhal naman ni Grace sa tauhan nila, kaya walang nagawa ang lalaki kundi ibinaba nito ang baril sa sahig. Demonyo ka, Grace! Mabait akong tao pero pinilit mo talaga akong gawin ito! Gigil na sabi ni Macy. Sige, bilisan mo! Pupuntahan natin ang kinaroroonan ng anak ko at ni Madam Brenda! Utos niya kay Grace na i-guide siya habang hino-hostage niya ito. Ang lalaki namang kidnapper na nakasaksi sa pang-hostage ni Macy kay Grace ay nagmamadaling pumunta sa tatlong kasamahang nagbabantay sa daan papasok ng bahay bakasyunan upang humingi ng tulong. At sina Macy naman at Grace ay dumating nga sa kinaroroonan ni na John at Madam Brenda. Laking pagkagulat ng ina ni Grace nang makitang hostage ni Macy ang kanyang anak. Grace! Naisambit nito. Mrs. Veneracion, kayo pala ng anak mo nagpadukot sa anak ko? Pagbabayaran niyo kasama niyo! Sigaw ni Macy kahit kinakabahan. Ano pang hinihintay niyo? Tanggalin niyo na mga ginapos niyo sa anak ko at kay Madam Brenda para hindi ko kalabitin itong baril na tinututok ko kay Grace. Matapang na utos ni Macy kay Mrs. Griselda Veneracion. Walang nagawa ito kundi sundin ang utos ni Macy dahil buhay ng anak niyang si Grace ang nalalagay sa alanganin. Pagbabayaran mo ito, Macy! Mariing sabi ni Grace kay Macy. Mas lalong hinigpitan ni Macy ang pagkakahawak sa buhok ni Grace dahil sa pagsasalita nito. Aray, Macy! Walang iya ka! Ani Grace. Huwag mo saktan ang anak ko! Sinunod ko ng utos mo! Sabi ni Mrs. Veneracion kay Macy. Pagkakita ni Macy na wala ng tali at takip sa bibig sina John at Madam Brenda ay pinagmamadali niya itong pinatakbo palabas ng kwarto at palabas ng bahay na iyon. Umiyak at ayaw sana ni John na iwang mag-isa ang ina sa loob pero nagalit si Macy kaya napilitan na lang ang anak na umalis kasama ang Lola Brenda nito. Hila-hila ni Macy si Grace at nanatiling nakatutok ang dala niyang baril dito hanggat sila'y makalabas ng bahay bakasyunan na iyon. Nakasunod naman si Mrs. Veneracion sa anak na hinostage ni Macy. Itinulak ni Macy ng malakas si Grace at nagtatakbo siya patungong kakahuyan.
Alertong binaril naman siya ng sunod-sunod ni Mrs. Veneracion. Para naman tigring baliw si Grace na sumunod sa ina sa pagbaril ng sunod-sunod kay Macy. Sunundan nila si Macy sa kakahuyan. Samantala, sina John at Madam Brenda naman ay tinutubos din at hinahanap ng 4 na lalaking tauhan ni na Grace. Sinundan din sila ng mga ito sa kakahuyan. Si Macy naman ay nakatawag agad sa mga pulis at kay Jared habang nagtatago ito sa mga makakapal na dahon ng mga halaman sa loob ng kakahuyang iyon. Nagmamadali namang sumugod ang mga pulis at si Jared sa lugar na sinasabi ni Macy. Natamaan si Macy sa pagbaril ng sunod-sunod sa kanya ni Mrs. Veneracion. Mabuti na lang at daplis lang iyon. Nasa paa niya ang tama ng bala. Tiniis niya ang hapdi at sakit. Hahanapin niya kung saan banda ang anak niya at sa Madam Brenda. Unti-unti siyang makbang at inikot-ikot ang mga mata. Macy! Parang baliw ang boses na narinig niyang tawag ni Grace sa kanya. Nasa malayo pa ang tinig kaya pinilit niyang nagmamadaling umalis sa kinaroroonan. Subalit hawak pa rin niyang kanyang baril. Pagkarating niya sa unahan ay may naririnig din siyang kaluskus doon. Psst! Macy, nandito kami ni John. Sa Madam Brenda pala iyon. Nagmamadali naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng mga ito. Niyakap ni Macy na mahigpit ang anak na si John sabay nag-iiyakan. Napansin ni Madam Brenda na may sugat si Macy sa paa. Macy, may sugat ka. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Madam Brenda sa kanya. Mama, natamaan po kayo. Umiiyak na sabi ni John. Shh, okay lang ako anak. At madam, sagot niya sa mga ito. Hinahabol kami ng 4 na tauhan ni na Grace. Mabuti na lang at nakapagtago kami agad dito. Pinagbabaril din kami kanina. Nakita nila kaming tumatakbo patungo dito kaya hinahabol kami at muling pinagbabaril. Mabuti na lang tulang natamaan sa amin ni John. Mahina ang boses na sabi ni Madam Brenda. Macy! Hahanapin kitang gaga! Narinig nilang sunod-sunod na sigaw ni Grace sa malayo. Naku mama, sa tita Grace! Kailangan na natin umalis dito, madam. Dahil paparating na sila sa atin. Sigurado ako makikita nila tayo dito. Sabi ni Macy. Narinig din nila na parang may mga kaluskus na mga tuyong dahon sa paligid at parang may tao. Ninanarbyos si Madam Brenda, ganoon din si Macy ngunit pinilit niyang maging matapang sa mga oras na iyon. Muli nilang inakay ang mahina ng anak na si John. Kapwa na sila may mga galos sa kanilang mga balat pero hindi na nila alintan na iyon para lang makatakas at makalayo. Mama, pagod na po ako. Naiiyak na reklamo ni John. Ang hindi nila alam ay nasa likuran na pala nila ang 4 na tauhan ni na Grace at bawat isa ay nakatutok na mga baril sa kanila. Walang kikilos! Hanggang dyan lang kayo! Anang malaking boses sa isa sa 4 na lalaking tauhan ni na Grace. Umiiyak si Madam Brenda at si John ay ganoon din dahil sa sobrang takot. Macy, katapusan na natin! Lumuluhang wika ni Madam Brenda at nakikita nilang dumating naman ang mag-inang Griselda at Grace at napahalakhak si Grace. Akala mo siguro Macy makakatakas kayo dito ng ganong kadali? Asik ni Grace kay Macy na itinutok na rin ang baril sa kanya. Ngayon, ikaw naman ang aking uutusan. Ibaba mong baril na hawak mo. Bilis! Utos na Grace sa malakas na tinig. Walang nagawa si Macy kundi sundin ito. At muli silang ginapos ng mga ito. Ngayon, Mami, mas mabuti siguro mo si John ang unahin nating patayin para mapanood naman ni Macy ang katapusan ng kanyang anak. Natatawang wika ni Grace. Akong papatay sa bata at ikaw naman, kay Macy. Sabi naman ni Mrs. Veneracion at sumang-ayon naman sa Grace sa ina. Wag! Maawa po kayo! Grace! Nagmamakaawang sabi ni Macy sa mga ito sabay lumuha. Magbibilang ako ng 5 para sa katapusan ng anak mo, Macy! Sigaw ng ina ni Grace. Itinutok na ni Mrs. Veneracion ang baril nito kay John, habang nag-iiyakan naman sina Macy at Madam Brenda. Naudlot ang pag-count ni Mrs. Veneracion ng isang malakas na boses ang narinig nito. Ibaba ang baril! Mrs. Griselda Veneracion! Sigaw ng head ng kapulisan. Kapwa ng laka mga mata na mag-inang Grace at Griselda nang makita ang marami mga pulis na nakapaligid sa kanila. At nandoon din si Jared. Demonyo ka, Macy! Sigaw ng ina ni Grace pagkakita nito sa mga pulis. Hindi nakinig si Mrs. Veneracion sa mga pulis.
Inilipat nito ang pagtutok ng baril kay Macy dahil sa galit. Kakalabitin na sana nito ang baril ngunit naunahan nito ng mga pulis. Binaril nila ito. Sa mismong tabi ni Grace bumagsak ang kanyang ina. Mommy! Sigaw ni Grace. At ang sumunod na nangyayari ay nakikita ni Grace na pinoposasa na ang kanilang 4 na tauhan. Niyakap ni Grace ang dugo ang ina at nagsisigaw ng todo. Jared! Help me! Sa mommy! Sunod-sunod na sigaw ni Grace na nag-iiyak. Ngunit nakita ni Grace na kapwa niyayakap ng mahigpit ni Jared ang mag-ina nitong si Macy at John. Pagkatapos kinuhanan ng mga gapos pati na si Madam Brenda. Nilapitan si Grace ng mga pulis at pinusasan din ito at ang mami naman ito ay pinagtulungan na iakyat ng mga pulis. Nagpupumigla si Grace. Ayoko makulong! Itawan niyo ako! Nag-hysteria ang sigaw ni Grace habang umiiyak. Jared! Patawarin mo ako! Tawag pa at sigaw ni Grace kay Jared. Galit na lumapit si Jared sa kanya at isang malakas na sampal ang pinatikim ni Jared kay Grace dahil sa ginawa nito sa tunay niyang pamilya. Pampagising yan sa ginawa niyo sa anak at sa asawa ko! Malakas na singhal ni Jared. Humagulhol ng iyak si Grace. Lumapit naman si Madam Brenda. Bukod sa pangit ang pag-uugali mo, may lahi ka rin palang demonya. Sabat ni Madam Brenda na nanggagalaiting tiningnan na matalim si Grace. Ano sabi mo, Mama Brenda? Ako? Demonya? Ikaw? Ano ka ba sa palagay mo? Anghel? Sarkastikong sagot ni Grace kay Madam Brenda habang hawak-hawak ito ng mga pulis. Sina Macy at John naman ay nakikinig lang sa mga sinasabi ni Grace pati si Jared na nasa harapan nito. Siya nga pala, Jared! Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo kung gaano kaitim ang buddi ng ina mo. Panimula ni Grace. Namumutla naman si Madam Brenda at kinakabahan sa mga sasabihin ni Grace. Nagsalubong ang kilay ni Jared. Ano yan? Tanong pa ni Jared kay Grace na matalim ang mga tingin. Ang iyong ina ang dahilan kung bakit sumabog at nag-crash ang replanong sinasakyan noon ni Macy. Kapwa nagulat si Jared at Macy sa narinig. Binayaran niya ang piloto ng malaking halaga. Sapagkat gusto ng ina mo, Jared, na mawala sa Macy sa buhay mo. Natatawang patuloy ni Grace. Manghang tiningnan ni Jared ang inang si Madam Brenda at galit na galit ang itsura rito nang makitang umiiyak ang kanyang ina. Ibig sabihin ay totoo lahat ng sinasabi ni Grace. Natulala naman si Macy sa narinig at si John ay galit ang mukha nito. Totoo ba, Mama? Mataas ang boses na tanong ni Jared sa ina. Pinagsasihan ko na yun, anak. Patuloy na umiiyak na sagot ni Madam Brenda. Kagad rumihistro ang sobrang galit ni Jared sa muka na hinarap ang inang si Brenda. Isa kang traitor, Mama! Singhal ni Jared sa ina. Bakit mo yun nagawa sa mama ko, Lola Brenda? I hate you! Humahagulo na wika at iyak ni John. Patawarin niyo ako dyan, Macy. Anak. Isa-isang sambit ni Madam Brenda ngunit sunod-sunod na umiling si John. Si Grace naman ay naudlot ang pagtawa nito nang hilahin na ito ng mga pulis. Ano ba? Bitawan niyo ako! Jared! Help me! Ayokong mawala sa tabi mo! Ang sabi ni Grace na parang totoong nababaliw na ito. Babe! Muling tawag ni Grace kay Jared at sa uli napahalakak pa ito ng malakas. Nagpapasalamat si Macy na nakauwi silang buhay mula sa mga kamay ni Grace at ng ina nito. Paglabas ng ospital ni Mrs. Veneracion ay isinama na rin ito sa kulungan kay Grace. Si Jared naman ay hindi iniimikan ng ina dahil galit pa rin ito sa mga nalaman sa ginawa nito. Tiniis lang din ni Madam Brenda ang pakikitungo ng anak niya sa kanya dahil sa mga kasalanang nagawa. Habang nagbe-breakfast naman ang mag-inang Macy at John, ay hindi inaasahang dumating naman sa bahay nila si Jared para sunduin at bumalik sila sa piling nito. Malungkot na tinanggihan ito ni Macy. I still love you too, Jared, but ikinalulungkot ko. Hindi na kami babalik ni John sa poder mo. Sabi ni Macy na ikinalungkot ni Jared. Bakit? Di ba mahal mo pa rin ako? Bakit ganyan na lang naging desisyon mo? Nadismayang tanong ni Jared sa kanya. Umiiwas lang ako sa gulo. Ayaw ng Mama Brenda mo sa akin.
Kaya nga tayo nagkaganito at dumaan sa maraming trials sa buhay dahil hindi niya ako nagugustuhan para sa'yo. Umiyak na wika ni Macy. Malungkot na tumalikod si Jared para aalis na, ni hindi ito nagpaalam. But Jared, sabi ni Macy. Natigil si Jared at hinintay ang karugtong ng kanyang sasabihin at hindi rin ito lumingon. Kahit wala kami na dyan sa piling mo, tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng anak mo. Sunod-sunod ang luhang wika ni Macy. Hindi sumagot si Jared at nagpatuloy ito sa paghakbang paalis. Malungkot din na mukhang nakikinig si John sa usapan ng mga magulang at sa pag-alis ng ama sa bahay nila. Laging nakakulong si Jared sa kwarto. Mula noong nagpunta siya sa bahay ng asawang si Macy. Hindi pala ganoong kadali buuin muli ang pamilya kapag ito'y nasira na. Laging galit at mainit ang ulo ni Jared sa kanyang ina at sa anak na si Gian sa mga sumunod na araw. Daddy, ilab mo naman ako. Wala naman si Mommy tapos ganun din po kayo. Malungkot na wika ni Gian. Nasaktan si Jared sa sinabi ng anak. Niyakap niya ito at nag-sorry dito. Nagtataka si Jared kung bakit may handaan sa mansyon. Nagpapahanda ang kanyang inang sa beranda at wala naman siyang pakialam dahil para sa kanya, hindi na buo ang buhay at kaligayahan niya na wala naman sa piling niya ang kanyang pamilya. Jared, anak, sana'y mapatawad mo na ako pagkatapos ng lahat ng susurpresa ko sa'yo. Ang sabi ni Madam Brenda. Ano ba yan, Mama? Baka sayang lang ang oras ko dyan. Hindi interesado na tanong ni Jared. Bigla namang may mga bagong dating at may mga daladalang malaking maleta. Namanghang napatingin si Jared kung sino ang mga iyon. Ang asawang si Macy at ang anak nilang si John. Kapwa nakangiti sa kanya ang kanyang mag-ina. Hello, Papa. Nandito na kami. Sabi ni John. Babalik na kami dito, Jared. Hindi kami tinatantanan ng mama mo at natutuwa ko na tanggap na niya ako ng buo. Luha ang sabi naman ni Macy. Mabilis na nakalapit si Jared sa kanila at kapwa niyakap ang kanyang mag-ina. Hindi ba ako nananaginip? Totoo ba babalik ka na sa akin, Macy? Kayo ng anak ko? Halos maluhang sabi ni Jared. Yes, Jared. Mabubuo na tayong muli. At sana hindi na tayo dadaan sa ganoon katinding pagsubok sa buhay natin. Lumuluha ding sagot ni Macy. Thank you, Macy. Jan, anak. Salamat at nandito na kayo ng mama mo. Masayang-masayang wika ni Jared at binalingan nito ang inang si Madam Brenda na pinagmamastan lang sila at mababakas sa mukha nito ang kaligayahan para sa anak. Thank you so much, Mama. Maligayang wika ni Jared dito. Dumating naman ang papa ni Jared. Oh, sige na. Pagsaluhan na natin ang pinahanda ng mama mo, anak. Natutuwa ako sa pagbabago ng mama mo. Nakangiting sabi ng Don Armando Dominguez. At ikaw, Iha, Macy, huwag kang humagaan sa pamamahay ng mga Dominguez. Dagdag pang wika ni Don Armando. Thank you po, Papa. Nautal pang tawag ni Macy ng papa sa ama ng asawa. Masaya namang nilalaro agad ni John ang kapatid na si Gian. Natutuwa si Madam Brenda nang makita ang kaligayahan ng anak at pati na rin si Don Armando. Sige na, Iho, Jared, at Iha, Macy. Halina kayo. Masayang pagyaya ni Madam Brenda sa anak at kay Macy. Hindi ko akalaing darating ang pinakamaligayang araw na ito para sa akin, Macy. Ang babalik ka sa akin. Kayo ng anak ko. Madamdaming sabi ni Jared. Sana'y hindi na tayo magkahiwalay pa. Tayong tatlo ng anak mo, Jared. Ani Macy. Ginawaran ng halik ni Jared saglit sa labi ang asawang si Macy. I missed you. At kompleto na ulit ang kaligayahan ko na nandito na ulit kayo ni John. Ani Jared. Napangiti si Macy dito. Magkaakbay sila Jared at Macy patungong komedor. Nagkakatuwaan namang nakasunod sina John at Gian. Paglipas ng mga taon ay binata na si John at Gian. Si Grace naman ay nabaliw ito sa kulungan noon hanggang isang araw ay kinitil nito ang sariling buhay. Labis na ikinalungkot iyon ng anak na si Gian pero hindi rin niya magawang magalit sa ama dahil sa laki ng kasalanang ginawa nito.